Yun! Alright, isa naman pong mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. For today's video, nako, ito na. Sa mga nag-aabang po, sa mga nag-abang. Siyempre, sa mga gustong matuto, disclaimer lang po, ang video po na ito ay about po sa editing. Yung mga gusto pong matuto mag-edit, especially sa ating mga kapatid, alam po, maraming nag-aabang dito. Ito na po, yung ating tutorials about po sa editing. Siyempre, uunahin natin yung ating logo. Yan, wala po natin yan, yung ating logo. Siyempre, basic lang po muna tayo mga kapatid para po makita natin o makita ninyo kung paano po natin ginagawa yung design. Ito po ang kagandahan po dito. Ang gamit lang po natin dito ay cellphone lang. Okay? Hindi na po natin kailangan ng computer o personal laptop mo yan. Cellphone lang po. Kahit po nasaan kayo, pwede po kayo mag-edit. Siyempre, padadaliin lang natin ito. Basic lang. Siyempre, mag-start pa lang tayo. Unang-una, kailangan mong download ng isang application para po makapag-edit tayo. Yan. Kailangan mo yan. Yan lang po muna ang kailangan nating apps para po makapag-edit tayo. So, para nagagawa natin yan, let's go! So, ayan, kapag na-download na natin yung application na Pixelab, yung gagamitin natin, install natin. Kapag na-install natin, ganito po yung magiging itsura niya, So, ganyan po. Bali po itong sa akin ay nakamoded na. Baka magtaka kayo, hindi siya kulay blue. Yan po ay nakamoded na. Available po yan sa YouTube, Manood lang po kayo doon. Maghanap lang kayo ng Pixelab na nakamoded na. Marami po nagbibigay ng link. Yun, sige. Press na po tayo sa ating basic lang na logo muna tayo, Ang gagawin natin ay yung logo ng Alpacaparo. Alright? So, yung new text na yan, tanggalin muna natin yan. Click natin yung parang diamond sa taas. Then, click natin yung parang trash ka. Yun. Tapos, click natin yung plus. Yan. Tapos, yung shape. Then, siyempre, bilog. Hanapin natin yung bilog. Yan. Bilog. Then, palaking lang natin para kita. Tapos, click natin yung relative position. Yan. Para gulit na siya, relative position. Then, click natin yung diamond ulit sa taas. Then, ilak lang natin, yung parang kandado para hindi po siya gumagalaw. Yan. Hindi po siya gumagalaw. Kahit anong gawin. Then, click po natin yung may lapis, yun, katabi ng may kandado. Click natin po yan, click. Then, click lang natin yung parang may square sa taas, duplicate po ang tawag dyan. Then, syempre, papalitan natin yun ng color. Hanapin natin yung color dito sa baba. Click po natin yung color, then magiging red siya. Right, then, adjust lang po. Adjust lang po natin yan. And, pag okay na po yun sa inyo, click po ulit yung relative position na para gumit na siya. Alright, tapos ilak po natin ulit, then click po natin yung parang may lapis ulit, duplicate natin yung white. Yan, palitin lang natin. Yan, alright, then click po yung relative position, tapos ilak po ulit natin. Yan, ganyan na. Alright, then next po natin, click po natin yung may plus ulit, tapos piliin po natin yung text. Yan, yung text, tapos click natin yung may lapis sa taas. Yan, click natin yung lapis. Then, palitan po natin, gawin po natin Alpacaparo. Alright. Then, palakin na natin konti. Tapos, punta po tayo dito sa baba, yung may letter A. Yan, letter A. Then, hanapin po natin yung font. Yan, yung may AB. Click po natin yung font. Then, select po tayo ng fonts na gusto nyo. Bali, available po yung font sa The Fonts, pakihanap na lang po sa Google, yun, The Fonts. Marami po kayong pagpipilian doon mga fonts. Tapos, hanapin po natin yung ibang bagay dito. Neotech. Yan, try po natin yung Neotech. Then, kapag napakapilit pa na ng fonts, punta po tayo dito sa curve. Dito sa baba, click lang po natin yung curve. Then, i-curve natin. Yan, curve po natin siya. Tapos, i-adjust lang po natin dito po sa size. Click po natin yung size. Yan, yung size. I-click lang po natin. Pag okay na po yan sa inyo, then, click po natin yung relative position. Tapos, tansyahin po natin kung nag-center na talaga siya. Then, adjust lang po tayo. Yan. Okay. So, saya na po nakagawa tayo ng Alpacaparo. Then, click po natin ulit yan, yung Alpacaparo. Tapos, i-click po natin yung may lapis ulit. Tapos, click po natin yung may square, katabi ng lapis. Duplicate po yan.
Then, ilock po natin ulit yung alpaka paro para hindi siya gumalaw. Tapos, punta po tayo dito sa may curve ulit. Then, i-curve po natin siya. Yan. I-bending po natin siya hanggang sa tumama siya dito sa yan. Okay. Then, kung okay na po siya, click natin yung relative position. Yan, kung center na siya. Okay. So, okay na po ano. Then, dito po, lock po natin ulit. Then, lagyan po natin siya ng another text. Siyempre, yung 19. Ayan, 19. Tapos, punta po tayo sa pants. Yan, select ulit ng pants. Yung pong ginamit natin kanina. Neotek. Then, palakihin lang po natin ng konti. Yan, size. Yan, size lang po natin. Then, click po natin yung relative position. Click natin yung kung mag-center na. Okay na po. Then, adjust lang. Adjust lang po natin yan hanggang sa makuha natin yung tamang position nya. Alright, tapos click po natin yung ulit dito yung diamond. Parang diamond sa taas. Then, i-lock natin. Then, click po natin yung duplicate. Yan, duplicate ulit. Then, sa the relative position. Then, adjust. Yan, adjust lang po natin yan para magpantay siya. Alright, syempre click natin yung lapis ulit at papalitan natin yan ng 73. Okay, yan, tapos adjust po ulit para mag center siya. Okay, so ayan na po ano, nakagawa na tayo ng alpaka paro 1973. Okay, ito pong alpaka paro pala sa taas, gagawin natin tong Vincent Omnia Veritas. Click po natin yung lapis ulit, palitan natin yan. Yan, Vincent Omnia Veritas. Okay. Then, adjust ulit. Adjust po ulit natin. Yan, kasi malaki yung size. Yan, adjust po natin yung size nya. Then, i-bend po natin ulit siya. Curve. Click po natin yung curve. Kung yan, ganyan lang po yan. Adjust lang po siya. Then, yan, pag nakuha nyo na po yung tamang position nya, yan, balik-balik lang po kayo sa curve. Then, relative position, gitna. Okay. Yan, tapos adjust ulit. Yan, kapag hindi po nakukuha dito, ang gagawin nyo po dito, kapag hindi nakukuha yung gitna, kita nyo yan, parang hindi pa siya pabilog. Adjust nyo lang po yung size nya. Yung size. Yan, ganyan. Yan, adjust nyo lang po yung size para tumugma siya. Then, relative position. Yan, okay na. Then, adjust. Click lang po natin yung position. Then, pag okay na po yun sa inyo, lock natin ulit. Yan, pero lock natin yan. Para hindi po, kaya po nakalock yan, para hindi po siya gagalaw. Yan, kahit na anong gawin natin dyan. Okay? Then, okay na po siya. Then, click po natin yung plus. Yan. Plus. Tapos, ilagay po natin yung shape ulit. Okay? Then, yan, bilog syempre. Tapos, hanapin po natin yung color. Then, red ulit. Then, adjust lang po natin. Yes. Yan. Ganyan lang po. Depende po sa inyo, ano. Pag okay na po yun sa inyo, yan, adjust lang po natin. Kung mag-center, dapat naka-center siya, ano. Then, another white. Yan. Duplicate na lang po natin, ano. Tapos, palitan na natin ng color. Then, pilit po tayo ng white. Then, adjust lang, adjust lang po yan. Then, relative position. Yan. Okay. Then, syempre, lock po natin yan para hindi gumalaw. Ang next po natin ay yung logo. Click po natin ulit yung plus sa taas. Then, click po natin yung from gallery. Then, hanapin po natin yung logo ng alpaka paro. Okay? So, yan. Tapos, syempre, papalitan natin yan ng color. Pwede po natin syempre color, yan. Then click po natin yung
color niya, yellow. Yellow o yellow. Yan. Okay? Yan. So, ganyan na po siya, no? Para po maging highlight siya, lumabas yung pinaka-logo natin o lumutang siya, lalagyan nyo lang po siya ng stroke. Yan. Click po natin yung stroke. Then, enable natin yan. Tapos, piliin natin yung red. Yan. Depende po sa inyo kung makapal ang stroke nyo or adjust nyo lang po yan. Yan, ganyan, adjust. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo makapal or manipis. Okay? So, yan na po, ano. Tapos, tingnan na po natin kung magsisenter siya. Tapos, adjust na lang konti. Depende po sa inyo. Ayan, adjust na lang konti. Yan. Okay? Para po lumabas ulit yung sa may white, para magbuka talaga siyang 3D, mag-a-add pa po tayo ng isang shape. Okay? Click po natin yung add shape. Yan, add shape. Tapos, syempre circle. Then, hanapin po natin yung color. Color. Tapos, dito po natin. Di ba white yan? Gawin po natin medyo dark white. Dark white. Then, click po natin yan. Iba-adjust lang po natin para umilalim siya. Yan. Isa pa. Yan. Tingnan natin. Then, adjust. Oh, hindi nakalak. Dapat talaga nakalak palagi. Yan. Okay. Then, adjust pa po natin yung gray. Yan. Okay. Then, check lang natin. Color. Para lumutang siya. Yan. Para, yun. Then, click lang po natin yung center. So, ganyan na po yung design niya, no? Ganyan po yung Alpaca Paro. Dito naman po sa letter ng Alpaca Paro 1973, Vincent Omoberitas. Kung gusto niyo pong palitan yung kulay or pwede po siya, no? Ang maganda po diyan, para isahan lang, i-click po natin yung dito sa may baba. Yan, ito, yan, yung may below. Click po natin yan. Then, i-check lang po natin yung pagsasama-samahin natin. Halimbawa, yung pangalan, ano, yung mga pangalan Alpaca Paro Visibilitas, i-click lang po natin yan. Yan, then i-merge po natin, click po natin yung gitna dito, yan. Then okay. Para hindi po siya gumalaw na, ano. Then click nyo lang po kung naka-center talaga siya. Okay, naka-center. Para mamalitan po natin yan, pwede po tayo pupunta sa color. Kung gusto nyo ng color, yan. Pili po kayo, yan. Pwede rin ganyan. Pwede rin po dito sa texture. Yan. Pwede po kayo mamili dyan. Kung ano gusto nyo gold. Halimbawa gold kasi dilaw naman yun. Gawin lang po natin gold. Yan. Gawin natin gold. Okay. Okay. Yun. Tapos, kung gusto po natin na mas highlight pa siya, lumutang yung letter, punta lang po tayo dito sa shadow. Yan, click lang po natin yung shadow. Yan. Yun. Tapos, babaan lang po natin yung radius niya, yung blue radius. Yan. Tapos, para po mas makita nyo, i-click po natin yung may plus, yung nasa gitna. Yan, yung ito po nasa taas. Click po natin yung may plus. Then, pwede mo po siyang palakihin. Yan, no. Para makikita nyo yung kung tama na yung sa palagay nyo po na maganda na. Okay? Then, click natin ulit yan. Yan, okay na. Tapos, para hindi po siya gumalaw lahat, then, i-click lang po natin lahat yun. Yan, i-merge po natin. Click ulit natin yung nasa taas. Ay, nasa baba. Click lang po natin ulit yung nasa baba. Then, lagyan po natin siya ng check. Yan. Tapos, click po natin yung merge. Yan. I-merge po natin lahat. Yun. Then, syempre, kailangan nating i-PNG yun. Dapat naka-PNG. I-click lang po natin yung itong, yan. Yung may square na yan. Then, click po natin yung transparent. Tapos, click natin yung sa taas, katabi na may plus. I-save po natin yung image. Then, syempre, piliin po natin yung dimension niya, no? Syempre, kukunin natin yung ultra. Okay? Tapos, click save to gallery. Yan. Antayin lang po natin ma-save. Yun. Okay na. Then, punta po tayo sa ating photos.
Yun, click natin yung photos. Kung na-save talaga, i-double check po natin siya. Yan, click natin. So, ito na nga po siya yung nalabasan niya. Yan, okay na po. Yan, okay. Yun, ganun lang kadali.